Mga kapatid, hindi ako nagpupurin at pupulan sa kanila ang tulong ko lang sa aking hirap at sa pamilya. Maraming salamat sa mga dokumenti na ganyan sa mga sa akin, sa kapila, sa alakasan, sa trabaho, hindi sa kalikasan. Ako rin ang kalikasan, hindi tayo dapat nagpupurin siya sa kanila dahil sa piyaya sila na pamilya. Pupurin ako sa Panginoon sa kanyang pagkakasama kanina sa pagkakasama. First time na ako na after how many years. Sa totoo lang, ginamit namin parang coaching na hindi para makita yung radyo. Nakuha lang yung July 1st. Salamat sa pagkain. Kaya sa araw nito, ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral sa Panginoon. Kahit kainin, so ito lang, isa lang ito, dahil darating na tuloy ito, magiging 48 degrees na dito sa Sicilia. Kaya, maganda rin. Kung hindi nyo kaya, kung tayo po sa trabaho, naintindihan naman yung mga amin yun. Pero kung kailangan, kung talaga, malakas at trabaho. Dahil, ano talaga. So, parang nagtataka sila sa iba't ibang dato ng mundo ngayon. Marami na magbabago dahil sa climate change dito sa Amerika, so ano nangyayari sa ibang lugar ng Europe, Manaba. Lately, kung sa araw sa Pilipinas, malaking bahan nangyari dahil sa storm na Christine. So, lalo sa Mindanao area, so parang hindi, nakapaniwala yung saan galing daming tubig na nababahan ng mga tahanan natin. Ang iba naman, dahil sa sugaligin, marami na susuko, etc. So, ibig sabihin na malaking pagbabago na nangyayari sa ating bansang Pilipinas mula nung nagkaroon ng climate change dahil sa kasalanan din natin. Ang kasalanan natin, bakit nangyayari na ganitong ibagay dahil hindi natin kaya pinanalagaan katulad natin. Kaya, and another thing, sumibigal naman ang pangyayari na ito na pagdating ng end time, talagang maraming pagsubok na mangyayari sa ating buhay ang mararanasan natin. Kasi, minsan, lagi kinatulog sa Pilipinas yun, sinisisi nila yung presidente dahil napamahan na sa isang lugar. Dahil kasalanan ng flood control sa atin. Bakit kasalanan ng presidente kung may calamity na dumating? Pero maraming mga hindi nakakatuhanan, like din sila sa katuhanan na kung ano narinig nila, hindi natin ang lahat nila. So, sa atin naman, hindi tayo dapat one-sided. Hindi natin ang panig na naman kami ng panig. Baka na tayo mag-judge o mag-over kung ano ang mga nangyayari sa buong daily ngayon. Siyempre yung Panginoon sa tao. So, tingnan natin natin yung Biblia. O, pagkalang Biblia natin, text natin. Dito sa PowerPoint. Sa awit chapter 42, verse 5, sa New International Version sinasabi, why are you downcast, O my soul? Why are you disturbed with me? Put your hope in God, for I will give praise to my Savior and my God. Sa Tagalog version, magandang balita, Hebrew version sinasabi, bakit ako nalulungkot? Nabahala ng mahina. Sa Diyos ako may tiwala. Siya ay aking asahan. Diyos ng tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Hindi na hirapan ako. Ano lang ko yung eyeglass ko. Ano talaga sa mga kanya. Ano naman mga daling brother yun eh. Di ba mas baka na sa amin. Ilang brother? Para may babagan ng tuloy. Dahil kung titignan nila, mabilis lang matapos ito, kaya parang medyo kumawas. So, ang ganda ng ating text sa hapon ito, mga kapatid na po, maganda, beat the blues. So, ano yung ibig sabihin ng blues, mga kapatid? Diba, kung minsan, narinig natin, blue Christmas. Bakit blue? Sabi nila, maraming mga awit na may kasamang blue. So, ano yung ibig sabihin ng blue? Blue, ibig sabihin, is a feeling of sadness or depression. Kaya kung nalulungkot ka, so may mga awit na para sa nalulungkot, may awit para sa masaya naman.
man ay ang mga pangyayari ay nakalulungkot, nanghihina at depressed ng bawat isa sa atin ng lugar natin. Hindi natin maiiwasan na may mga bad things, may depression, may nakalulungkot na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. So yung istimulate kasi kanina, hindi naman talagang lalungkot na lalungkot. Nangyari yun dahil reklamo ng Panginoon na bibigyan siya ng mas maganda. Bakit bibigyan niya pa sa kanyang bahay? Kaya kung ano man maranasan natin, sabi nila, gusto mas toka. Tutuloy lang tayo. Dahil kung naman hindi nakakaroon sa atin ng mga sadness o depression, lalo ngayon sa mundi ngayon, kasi nagkakaroon tulong ng sadness, tulong ng depression na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ibang tao ay nanghihina sila, apektado ang kanilang buhay, at nanlulupay pa sila kapag dumating ang mga itong bagay sa kanilang buhay. Sino ba sa atin na hindi nakakaranas ng depression mo? Sino ba walang problema sa atin? Alam po, wala tayo. Nanghihina, depression, nanlulupay pa tayo, lalo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Ang iba naman ay parang magadlan sa kanilang mga problema na nangyayari sa kanilang buhay, parang walang problema sa kanila. Ibig sabihin, ang normal lang yung pagtangkap sila sa nangyayari sa kanilang buhay. But anyway, so, yung sitwasyon natin, meron tayong kanya-kanyang istorya sa buhay. May mga madaling tanggapin na hindi maganda. May mga tao naman mahirap tanggapin ang nangyayari. Pero alalahanin natin, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay kontrol ng Panginoon. Don't worry, just be happy. Just relax lang natin. Dahil those are all temporary things. Hindi naman makakapagpapalit na yung naranasan natin. And kapag naranasan natin yun, magiging masaya tayo. At patuloy lang tayo na maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. So, mga iba, sabi nila, kung ikaw ay hindi nangyari sa iyo, walang sabihin lang na tayo ngayon. Pero kapag ikaw ang nakakaranas ng ganitong pagsubok sa buhay, mga depression, mga panghihina, mga kalantutan, so, iba ang kaya dahil kanya. Kung ikaw hindi nakaranas na ganito, madali ka mag-encourage. Pero kung ikaw naman i-encourage nila. It must be a give-and-take situation. Dahil ganun talaga ang pagkukulang natin bilang sa tuloy ng mananampalataya. At bilang isang believer, sa tulong ng Diyos ng Espiritu Santo, kaya natin mapagtagumpayan natin ito ng depression o blues sa buhay ng bawat isa sa atin. So, bago tayo magpatuloy sa ating mensahe, manalangin muna tayo mga kapatid. Nakilang mo na sa langit, muli ka ng pupuri at pasalamat sa iyong pagtihan, pagkita sa Diyos na ita. Diyos na nakilang sa Espiritu, Diyos na may kontrol sa ating bagay. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Upang sabayin sa Espiritu at sa Tuhan, dahil salamat sa isang linggo. Muli ka rin sumasak sa amin sa pag-ingat, kalagasan, at isa sa kaligtasan. At sa oras na ito, Panginoon, pinakasanayan ang pag-aral sa mga salita. Nagabayan mo ang bawat isa sa amin, kaya napatiran, nandiyan sila ng tamang pag-iisip, pag-ugawa, sa mga dalawang salita namin tatalakayin, at ganti sa aking sarili na tulungan mo ako ang mangyayari na kasimplihan. Dahil sa sarili kayo na wala kayong magagawa, kaya kailangan sa mga kapatiran natin na hindi natin nakasama sa araw ito, naway problema sila, ito. Muli natin sila nakasama, magpapagod sila at magalit sa mga kapatiran at sa mission. Kung gaano sila ginabayan sa kanilang pagpunta, dapat hindi na kanilang patuloy, nakaping mapayapa sa kanilang tahanan. At naway sa araw ito, ang pawalan lang may kasi gusto niyo pwede. How can a Christian win the blues? So, sa buhay ng bawat isa sa atin, meron tayong dapat gawin para makapagpapayan natin lahat ang mga standards, lahat ng depression na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. And first of all, dapat natin gawin, kapag nakakaranas tayo ng ganitong problema, we must have to believe the positive. So, kung di natin mga kapatid, parang pagtagumpayan natin ang mga ganitong bagay na nangyayari. Think of the positive side. Hindi tayo dapat magalindahan. Hindi tayo dapat mag-worry dahil ito talaga ang tulad ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayaw pa natin na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. So, nakapahal natin ang mangyayari sa ating buhay. And for that, must have to accept it
sa ating Panginoon Kristo. Amen. Sa Philippians chapter 4 verse 8, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagagalan. So kung titignan natin yung mga word na natin dito, those are all positive na dapat natin bigyan ng kahalagahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga, mga bagay na totoo. So, huwag tayo mag-isip sa mga negative na natin. Yung mga marangal. So, alam natin, ang dito ay po dapat marangal ang isipin natin, ang matuwid, ang malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Ano ba ang nasa isipan ng bawat isa sa atin mga kapatid? Na pinagkukulan natin ng pansin. Marami ng panahon na ginugugon natin sa kalusutan, pagreklamo at pamihina. So maybe the answer is yes. Maybe the answer is before. So, kung ganito ang mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, to beat the blues, dapat itigil natin ito sa halip ay ito natin ang ating mga isipan sa mga bagay na totoo, makanal, matuwid, kaibig, at kagalang-galang. Ito ang nasa dapat isipin ng bawat isa sa atin. Outside that, hindi dapat yung nagagawin natin. The more na mag-isip tayo ng masama, the more na masama ang mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. So that's why, sinasabi na natin guys na think positive. Tingnan natin ang mga positive things na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. And if we think of the positive, ang Panginoon tutulungan niya tayo na mapagsasampayan natin lahat ng nangyayari sa buhay natin ay hindi maganda. Kung we are in doubt, so ibig sabihin, si Satan, inaudyok sa atin na ito ang ito ang dapat mong gawin sa sabi niya sa atin. But, alam ko naman, sa lahat ng hilang na natin Panginoon, ang Diyos ay nag-uumapaw, siya nag-aaral sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kapag nananasaman tayo ng mga precious nito ang Diyos, siya tutulong na sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Hindi lang mag-amen dahil sa oras ito kakakot eh. Kaya rin, nakakot eh. Pag wala sa kaming tayo, hindi pa nakatulog. Pero lang pag-ibisyo na ito, hindi lang masyadong makatulog. Natutulog ako, wala ng madaling araw, nagising alas 5, gano'n na natulog. Ganun case sila. Ganun yata tumatanda yung kasi mo. Dahil naalala ko nung bata ko, sabi yung tulog. Habang tumatanda ng tao, tapos may exhale yung tulog na ginagawa natin. Pero marami pa rin naman na ino-observe nila o sinusunod nila yung 8 hours a day yung tulog nila. Baka sila sa tulog nila. Kung gusto nila ng mahabang tulog, so bahala sila. Lalo kapag wala silang trabaho. Di ba sa ako ko, pensionado na. Magising ko, magising yung ibig. Pero ako sa kaya ko sa konti lang ang tulog ng mga kapatid. Kaya, ang pagkukulan natin ng pansin, ito sa ganito, believe the positive. Hindi tayo dapat magalinlangan sa mga nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat manalig tayo sa ating Panginoon, siya gagabay sa tutulong para mapagtagumpayan natin lahat ng mga problema na naranasan natin sa buhay ng bawat isa sa atin. How many Christians believe negative rather than positive? They look or listen to and concentrate on all the bad things that happen. So tayo matagal na Kristiyano na tayo mga kapatid. Darating ng point, hindi naman lahat ng orals we are thinking positive. Darating ng panahon na we are also thinking negatively. Pero hindi dapat ganoon dahil parang wala tayong tiwala sa Panginoon kung negative ang inisip natin mga kapatid. Kaya, sinasabi dito, kung ano naririnig natin, invest na anigan natin yung positive, mas lalo pinapanigan natin yung negative. Kung ano naririnig natin, mga chismis, mga etc. na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Mas madaling concentrate natin yung isipan natin sa mga negative things eh. Bihira lang na yung isipan natin nakatuon sa mga positive things na nangyayari
looking for the good in others and circumstances. So, sabi dito kanina, many Christians think negatively, but in contrary, sabi naman dito, na we should dwell on the positive. Dapat ang isipin natin talaga yung mga positive signs, yung mga positive things na nangyayari sa pinabawat sa atin, and looking for the good in others and circumstances. Dahil kung minsan, parang mas madaling isipin yung mga negative na nangyayari sa pinabawat sa atin. Tulad sa pagkira natin. Kung nagagawa ng masama, yan yung mas natin iniisip. Hindi natin iniisip yung positive na natin may tulong sa mga kapilang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya, kapag nakakaranas tayo, sabi natin text, we must have believe the positive. Ito ang dapat bigyan natin ng pansin sa buhay natin bilang ang tunay na nananampalataya. Amen? Dahil sinasabi ng Biblia, kaya pasaya natin ng Biblia. Hindi na sinabi na, huminto ka na, huwag ka na maniwala. Huwag ka na patuloy na malikod sa Panginoon. Kundi sabi niya, magtiis ka dahil maraming problema na darating sa buhay ng isang tunay na nananampalataya. Walang Kristiyano na hindi nakakaranas ng sunod-sunod na problema, hindi na konti-konti. Maraming problema na mararanasan natin bilang isang tunay na nananampalataya. Sino ba sa inyo na walang problema? Pero ba sa inyo? Kami. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo. Lahat tayo may problema. Alam niyo, kung yung mga kayo problema, para hindi halata, hindi na kayo. Tulad ko, magsiyasedentin ako, parang minopia pa rin eh. Sabi nila ng Italiano, parang mukhang 45, sabi nila, napapangitin na lang ako, kaya sinasabi nila sa akin. Pero actually, I will be turning 70 sa November. Kaya, patandaan. Hindi lang talaga ako tumatanda, pati yung hindi natin tumatanda. Amen. Okay, pangalawa na matulakay natin to build the blues is that look for the purpose. So bakit kaya nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga depression, mga sadness sa buhay ng bawat isa sa atin? We must have to look for the purpose. Tingnan natin kung bakit nangyayari ito sa buhay ng bawat isa sa atin. So, maaari, hindi rin tayo tapat sa mga responsibility natin, hindi natin nagagawa ng mabuti ang mga tungkol natin bilang sa tuloy na nananampalataya. Ito nakaka-affect sa bawat sa atin. Lahat tayo hindi na, lahat tayo may kasalanan. Pero, we must have to look the purpose. Kung bakit nangyayari ang ganitong bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil, kung ano ang nangyayari na hindi kontrol ng Panginoon yun eh. Whether good or bad, kung sinasabi ng Biblia, pasalamatan natin ang Panginoon dahil yan ay biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo yung mga pagsubok, mga problema na nangyayari sa ating buhay, sa isang tunay na nananampalataya, those are blessings sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag niyo sasabihin na it is a curse for us, pero sa totoo lang natin, lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa ating buhay ay para rin sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya talaga, ang dahilan kung bakit ibigay ng Panginoon para matesting kung gaano katatag natin pananampalataya. So, marami sa atin nakakaranas yung mga problema sa ating sa inyo. Kung titignan ko lang yung sitwasyon ng pamilya ko, lalo na yung asawa ko, daw na daw sana ako, pero hindi na siya tinitignan ko. Tinitignan kung ano ang purpose bakit nangyari ang bagay. Dahil kung ano ang pangyayari sa ating buhay na hindi kontrol ng Panginoon. Kaya, the best thing na dapat natin gawin, purihin, pasalamatan natin ang Panginoon, must have to believe the positive and look for the purpose kung bakit nangyayari ng mga ganitong bagay sa ating bawat isa sa atin. Sa 2 Peter, 1 Peter, chapter 5, verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal sa lahat ng pagpapala, ang siyang nagbibigay sa ligang matibay at di magtigan. Siya rin ang humirang sa inyo upang matihati kayo sa kanyang walang hanggang at walang tiyang kasama ni Kristo. So, ibig sabihin na dito mga kapatid, lahat nangyayari sa ating buhay, kasama natin si Kristo na magsama natin ng mga kapatid. Kaya, tayo mga kalindahan, huwag tayo manilihan. Ano sabi niya dito? Pagkatapos ng pagtagumpayan ng matiling panahon, ang Diyos ang bukal ng lahat ng
tibay at di matitigan. So, ibig sabihin, ng Panginoon, siyang bibigay sa atin ng comfort kapag nakakaranas tayo yung mga depression, mga problema na nangyayari sa ating mga isa sa atin. So, maaaring lumipot na. Lumapit tayo sa mga kapag-anak natin, kaibigan natin, mga kilala natin, etc. So, maaaring, nagbibigay sila ng pieces of advice, pero yung comfort ng Panginoon, yung binibigay ng Panginoon, kakaiba sa itutulong ng isang tao. Kaya, kung meron kayong problema, i-share mo yung problema mo. Hindi lang ikaw ang o kung kaya mo, mag-isa, wala na. Pero kung hindi mo kaya, pag-salita ka, magkakasamagaan yung problema mo. Dahil the thing, kung ikaw lang nakakalam, sasakit pa yung puso mo. Kapag may pinagbuka na sa ospital, ano gusto niya? Yung masaya, maglilingkod, o yung malungkot naglilingkod. Amen. So, kaya, kung mangyayari man, yung mga vertices na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, we must have to do for the purpose para nangyayari ng ganitong bagay sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Sinasabi ng verse ng 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos na magpapa kayo ng pagpapagod, patatagin kayo at palalakasin ng Diyos. Tumawag sa inyo sa kanyang maraming ginagawa natin kay Kristo. Ibig sabihin dito na habang naranasan natin ang mga hardship na ito sa atin ng bawat isa sa atin, nandiyan ang Panginoon na gumagabay tumutulong sa atin. Hindi naman niya hayaan lang na gano'n na pangyayari sa atin ng bawat isa sa atin. Kapag pagpupayan natin lahat ng dahil sa tulong ng Panginoon sa atin. So kung titignan natin yung kasaysayan ng Diyos, so mga istorya nito, halos wala na kanyang buhay ng kanyang mga anak, kanyang ari-arian. Pero, nagtitiwala pa rin sa Panginoon. At the end, hindi nangyari sa kanyang buhay. Naduble ang nawala sa kanya. So, parang ganun din ang nangyayari sa atin. If we look for the purpose, kapag makakaranas tayo ng mga depression, mga problema sa ating buhay, para siya tutulong sa atin, hindi niya tayo pabayaan iwanan dahil isa sa kanyang pangako na hindi niya tayo pabayaan iwanan sa mga kapatid. Kaya dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ano ba ang ating kalagayan o ano ay langan? Ang pagpapala ng Diyos ay sapat para sa atin. Amen. Ang Panginoon siya, hindi siya nagsusulat. God is good all the time. All the time God is good. Amen. Kaya ako sasabihin, kaya ako ang Panginoon o pamalasan na nangyayari sa ating buhay. So, that is the positive. Isipin natin kung gaano kabuti kaibigan ng ating Panginoon. Dahil kung minsan, ang nakikita lang natin na blessing, yung mga magandang pangyayari sa ating buhay. And on the other side, yung mga hindi maganda. Parang it is a curse para sa atin. Pero sa Kristiyano, whether good or bad, it is a blessing for us na dapat na ito ang panindigan natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Dahil anuman ang mararanasan natin na kapigmatian o pagsuko ay maganda at panandalihan. Ibig sabihin, napagsamantala lang yan, mga kapatid. Hindi naman forever na pag gano'n ang nangyayari sa inyong buhay. Those things are all temporary things and kaya natin nakapagbayan dahil sa tulong ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ginawag tayo ng Diyos sa kanyang walang hanggang kalawalatian kay Kristo. Kaya, sabi niya Apostol Pablo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito na sinasabi sa 1 Thessalonians 5:24. Alam niyo, lahat ng bagay sinasabi, tinawag kayo ng Panginoon at gagawin niya ang mga bagay nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, huwag kayong magkakam kung nakakaranas tayo dahil lahat yun ay blessings ng Panginoon sa atin. So, marami sa atin na ayaw na mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay. But on the other side naman, wala naman puro magagandang pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. There are ups and downs sa buhay ng bawat isa sa atin. Doon, makikita kung gaano katatag natin pananampalataya. But then, I would encourage this in everyone, and President said everyone, na siya mas gawa na ulo ng tayo ng dito sa Panginoon. Alalahanin natin, mga bagay na
Kung kaya natin mapagtulungan yun, nalulugod ang Panginoon sa atin. Kaya maraming Kristiyano, nalulugod sa atin kapag gano'n ang nangyayari sa ating buhay. Kaya, let us be good example sa atin, ipakita natin na matatag tayo despite sa mga pressure na nangyayari sa ating buhay. And to be the good, sabi niya dito, to look for the purpose para nangyayari na kung bakit sa ating bawat isa sa atin. God has a purpose. God has a purpose for His people in all. He allows it. We will over discussing by looking for His purpose. So, sabi dito, God has a purpose for His people in all things, and He allows all things na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. And we can win discouragement by looking for the purpose para nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. So, si Sister kanina sabi niya, bakit hindi natuloy yung pagbili nila yung gusto nila natin? There is a purpose para nangyayari sa buhay ng bawat. And you must have to think on the past that and stick relying on the goodness of God sa buong bawat isa sa atin. Dahil sa awit, sinasabi, God is good all the time and all the time God is good. Dahil sa goodness of God, kung titignan natin yung mga lyrics, kung gaano kabuti na natin Panginoon Yesu Cristo na kapatid. Pag-isip na natin sa umaga, wala tayo, buhay pa tayo. That is a good blessing na ibigay ng Panginoon sa atin. Dahil maraming natutulog na hindi nagigising. etc. So, sa panahon na yun, nakakalungkot tignan sa mga journali, mga things na nangyayari. So, bakit kaya nangyayari ng bagay? So, minsan, ang mga biktima, meron silang kasalanan eh. Parang hinahanap nila yung kanilang kamatayan, di ba? Halimbawa, yung umakyat sa bundok ng taas, namatay daw doon. So, bakit ginawa niya? Maging sikat siya. Mamamatay pa rin maging record breaker. Pero parang, ang tingin nila sa kanilang sarili, na magiging popular sila sa kanilang ginagawa na sila naman ang humahanap ng kanilang kamatayan. So, yung normal ka lang na tao, kung aspire na magiging sikat na tao ka, kung ano ang ginagawa mo. So, bakit nangyari yun? So, dahil sa ikas ng bawat isa sa akin. And that was our to look for the purpose, bakit nangyayari ng ganitong bagay sa bawat isa sa atin. Sinasabi, then some Christians are tested to strengthen and increase their faith. God promises to strengthen. So, sabi ko kanina, ang buhay ng isang Kristiyano, maraming pagsubok na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya huwag kayo magkata. Kung sabihin niyo, ako, pastor, brother, sister, palagi, kapunasan ang nangyayari sa buhay ko. Wala pa akong nakitang kabutihan na ginawa ng Panginoon. So, kumisa, isip natin yung material na bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. At then, nagkakamali tayo natin. Hindi lang material na bagay ang pagpapala ng Panginoon. Nagpapala niya tayo. More spiritual talaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat, sa mga pangyayari na hindi maganda sa ating buhay, it is a lesson or it is a test for us para makita kung gaano katapad ng ating pananampalataya. At ang promise ng Panginoon sa atin, siya ang magpapalakas sa atin, siya ang tutulong sa atin sa lahat ng problema na nangyayari sa buong bawat isa sa atin. Kaya, kung meron man, ang bagay na sa tulog for the purpose, bakit nangyayari ng ating bagay. At huwag natin sisihin ng Panginoon. The more nakaranas tayo ng mga pagsubok, mga problema, the more na mas lumapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo ng kapatid. Amen? Madali niyo masabi ng amen. Pero sa totoo, kapag nangyari sa buhay natin, mahirap din na natin, di ba? Pero, kaya pa iba. Patuloy lang tayo. And at the end, sabi niya, kapag tagumpayin niyo dahil sa tulong ng Panginoon sa atin. Dahil wala nang mangyayari sa ating buhay na hindi control ng Panginoon. Whether good or bad, ang Panginoon siya nag-control sa ating bagay sa buhay ng isang Panginoon na tayo. Kung titignan natin ang sarili natin, yung buhay natin, parang mas nagpapala ng Panginoon mga believer, di ba? Mas mayaman sila, marami silang ari-arian, etc. Malakas ang katawan nila, wala silang sakit. Marami silang bagay yung sinasabi. But,
personal. Titignan natin yung spiritual na kalagayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Makatagpuan, lahat ng bagay dito sa libra kung mawawala yung kaluluwa mo. It's useless. Kaya, habang nandito tayo, nabuhay pa, hindi pa dumating ng Panginoon, let's see to it na kapatuloy natin ang pagdinito sa Panginoon. And mas, doon natin, yung kayamanan natin sa langit, hindi ang kayamanan dito sa lupa. Dahil ang kayamanan sa lupa, anytime mawawala yung mga. Amen? Amen. So, narinig niyo yung message ni Brother sa po, o contentment. Kung ano meron sa akin, huwag kayong mag-reklamo. Yan talaga yung pinagpangin sa akin. Reklamo ka ng reklamo, mas lalong maraming pagsubok na dati sa buhay mo. Kaya, meron po opportunity. Meron na naranasan. Patuloy lang tayo. Kung meron kang talagang Kristo-centered na, kontento ka na. Pero, katakan niya sa atin. Hindi kontento eh. Lalo-lalo yung sahod natin, sabi niya. Ang palit ng dala ngayon ay 66, 67. Sige, trabaho ng trabaho para may padala sa Pilipinas. Totoo, inisip natin sa Pilipinas. Pero, pag-leres, inisip ba natin ang katawan natin dito sa Italia? Maraming Christian na mas inisip nila yung kanilang pamilya sa Pilipinas. So, alam nyo, hindi naman bago tumulong, no? Pero, tingnan natin ang sitwasyon natin. Tayo tumatanda, nanghihina ang katawan natin. So, hindi na tayo patulad 20 years ago, no? Masipag ka nun, 20 years ago, nanghihina yung katawan natin. We are getting older. And then, kung anong pinagkaroon ng Panginoon, kontento na tayo. Huwag na yung maghanap, mas marami pa na hanapin natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko, diba, gusto mo kayo, may pagmamahal, may panghapon, may tulungan ka. Kung dito mga mayroon papapasok ka. Wala yung panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na nalang yung natin. Kailangan natin, it is a balance. Kaya lang naman yung spiritual. So, hinahanap ko yung kababayan sa kanilang awakening. So, dahil pa sila. Meron silang panahon na ginugugod para sa kanilang panahon at manalangin sa Panginoon. Hawag tayo sa mga kalalakihan kaya. Kaya tayo ganun ba? Wala sa akin. Personal mo na. Dahil, hindi naman bawal na trabaho tayo, pero kadalasan ang buhay natin sa Italia. Galing sa trabaho, imbes na mag-reposo, hindi na Facebook na, natitignan, tablet, ang cellphone. Ilang oras tayo, ginugulo ng panahon natin, sabihin mo, 30 minutes, kulang yung 30 minutes eh. Diba? Oras, ang biglanin mo. Ang tanong, nagbabasa ka ng Biblia, wala kang panahon sa sabihin natin. And that's not good. Science magiging Christian natin. It must be a balance. Yung pagtingin natin sa sarili natin, physically and spiritual natin. Dahil kung hindi tayo magsanay sa ating katawan, physically, mentally, and spiritually, hindi lalakas yung katawan natin. Dahil sa tatlong bagay nito, patuloy lang na bigyan natin ang katawan natin sarili sa mga ganitong bagay. Subukan mo mag-exercise daily. Gaganda yung katawan mo eh. Mawawala pa yung masakit mo. Mga tubo, kung ano-ano ang masakit natin. Alam niyo, nung pumayat ako, mag-iisang taon na akong pumayat eh. I lost 6 kilos. Na-maintain ko lang mag-isang taon na. Pero mas maganda yung katawan ko eh. Wala nung sabi ng last year, medyo paganda yung katawan. Hindi na katulad nung palagi kong pagod, kung madaling mapagod, pinapagusan, etc. So, may iba na. Tatlong buwan. Sana ako. Ano yung problema doon? Mag-exercise kayo para gumawa yung katawan ninyo. Matulog na lang. Mahal kayo kung yan ang gusto nyo. Kasi, sabi nila, dahil mag-isang taon na namin bumili kayo ng salad buster, yung sabi ko, wala nang bumili ng salad buster. Gumana yung katawan ko, may kumayat ako sabi ko. Sana all. Share ako pa. Kaya naman yung salad buster, kung naabigil na lang. Kaya yun. Kaya sister siya ako tayo. Kaya lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, may purpose ba nangyari ng mga bagay. Kaya mawala ng pag-asa. Ang Panginoon siya tutulong sa atin kapag nakakanas tayo ng problema sa pagkawa.
utilize the promises. So, kapag nakakaranas tayo ng problema, huwag kayong malungkot. Sabi niya dito, panghawakan mo yung mga pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pangako niya sa atin, hindi na tayo pwede iwanan ano ang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sa Romans, chapter 15, verse 4, ano man nasa kasulatan, nung pag-una ay nasusulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga araw ng katotohanan dito. So, ano siya resultado? Kung titignan natin ang kanyang mga simula, madalas na sumitil mula sa kasulatan o sa lumang tipan ng Biblia. Ang mga kasulatan ay ginawa para sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Hindi nagawa ng Biblia para igaw na tayo, kundi nagawa ng Biblia para matulungan tayo na mag-grow spiritually sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa lumang tipan, nababasan natin ang mga kasaysayan ng mga heroes of faith na katulad ni Abraham, Moses, David, at marami pang mga heroes of faith at mga propeta katulad ni Isaiah, Jeremiah, at marami pang propeta sa kanilang buhay. So, sa kanila, doon natin matutuhan sa mga promises ng Panginoon sa atin na basta maniwala ka sa akin, basta papuri ka naman dito sa akin, hindi ka pabayaan sa atin. So, there are times na they neglect their duties dahil wala naman kapit sa bawat isa sa atin. So, kaya ang mga bagay na yun, hindi ko naman sa isang tao. Pero, dapat, ang panindigan natin, kapag nakakaranas tayo, ang isipin natin ay ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pabayaan iwanan kailangan sa buhay ng bawat isa sa atin natin. Kung gayon, matutuhan natin mula sa kanilang karanasan kung paano nila mapanatili sa kanilang pananampalataya. So, ang Panginoon, hindi siya na-ubay sa atin, hindi. Ang dapat natin isipin kapag makakaranas tayo ng problema, we must have to utilize the promises na Panginoon, hindi niya tayo pabayaan iwanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, ang mga halimbawa ng mga heroes of faith, ito ang nagiging basehan natin na kahit sa panahon na ito, mga kapatid, pagkaroon tayo ng pag-asa, despite sa mga problema na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pag-asa natin, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo na siya nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? So, yung pag-asa ng Panginoon sa atin, it is a super ng pag-asa dahil siya ang source ng pag-asa. Kung ang pag-asa ay wala si Kristo sa iyong buhay, so okay ang pag-asa niya. Hindi yun ang pag-asa na binabanggit ng Biblia, hindi ibigay ang Panginoon sa atin. He is our King. Kaya, kung paano nanindigan ang mga heroes of faith, hindi naman na gayahin natin. Let's follow simple steps sa kanilang buhay at yan nagtulungan tayo ng Panginoon kapag nakakaranas tayo ng problema sa ating mga isa sa atin. Again and again, ang Panginoon napakabuti ulit. Hindi niya na pinababayaan, iwanan. Kaya dapat purihin sa mga natin ng Panginoon despite sa mga problema na nangyayari sa ating mga isa sa atin. Again, sabi ko sa inyo, maraming tao na natingkari sa atin. Tayo natingkari sa kung isang kapila nanihina, sister, brother, ganito, mo. Okay, it's very good. Pero kung ikaw naman, ang nangyari ng ganun, hindi maganda. Iba ang dating. Madali tayo mag-encourage, pero kapag dating tayo sa mga point na nanghihina tayo, hindi natin kaya mag-encourage sa kapwa natin na tayo. Kaya, ang dapat natin panindigan ay yung mga promises ng Panginoon, hindi na tayo pabayaan iwanan. Kailangan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kung ang Panginoon hindi na pinabayaan yung mga ibon na nag-iwan sila, hindi sila nagtrabaho, ako po sa atin. May tayo, may tayo, gagamitin para kumita. Pero, hindi naman alam ko trabaho mo lang isip natin. Isipin din natin, yung tungkulin natin ng bilas ng tulong ng mga bata. So, ang tungkulin, bilas ng tulong ng
physical, mental, social, spiritual, maraming aspeto sa ating buhay. Dapat, isang tunay sa mananampalataya, number one, yung pagkawak natin, yung mga pangyayari sa akin ng bawat isa sa atin. At ang Panginoon, siya ang tutulungan tayo sa lahat ng nangyayari, hindi mo sa mga bawat isa sa atin. Amen. Some Christians lack victory because they neglect God's promise, God's forfeiting many benefits promising God's word. So, sinasabi dito na maraming Christian na palpak sa kanilang tungkulin bilis ang tunay ng mananampalataya dahil tinababayan nila o kinakalimutan nila yung mga God's promises sa kanilang buhay and nawawala ang mga benefits na dapat matanggap nila sa kanilang pagbayar sa pagpapabahaya sa kanilang tungkulin. Kaya dapat manatili tayo at magpabilig ko sa inyo bless the promises at ang Panginoon ng kapatid. Siyang tutulong na sa atin sa lahat ng aspeto sa ating bawat isa sa atin. Amen. We must utilize God's promise by reading them, remembering them, and referring them forward. So kung gusto natin manatili ang promises ng Panginoon sa atin, ano sabi niya dito? You must have to read the Bible sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino ba nagbabasa ng Bible? Honestly. Araw-araw. So, kung wala, bigyan niyo pa naman. Meron lang ang taas, pero hindi pero parang sa atin. Wala tayong panahon ng basa sa salita ng Panginoon. Kung ang Facebook pinag-usapan, madali lang yun eh. Sa mga laro, kaya sa YouTube, sa Facebook, etc. So ako gumagamit din ako, pero may i-divide ko yung oras ko. May oras magtrabaho, may oras na manood sa TV, may oras mag-Facebook, maglaro, etc. So dapat ang oras natin, it is a well-balanced para makakano natin, tukunin natin, na if you want na ang promises ng Panginoon makakamtan natin, dapat basahin natin yung mga kinalasalita ng Panginoon. Hindi lang basahin, sabi niya dito, remember them, dapat alalahanin natin, ipasok natin sa isipan natin, at magamit natin ito sa buhay ng bawat isa sa atin. At referring them to others. Kaya i-refer natin yung mga napagalawan natin, nabasa natin, sa pangyayari sa ating buhay. At makikita natin na lahat yun ay kumabasa ng nangyayari sa ating bawat isa sa atin. Kaya, to read the news, sabi niya dito na we must have to utilize the promises of God. Amen. Number 4, encourage other people. So, to read the blues, mga kapatid, one thing dapat natin gawin is that we must have to encourage other people. Amen. Lalo-lalo sa kapwa natin mananampalataya. So, sa buhay ng isang church, sa buhay ng bawat isa sa ating bawat iglesia, may mga mahihina, may malalakas, and then, ang tungkulin natin malalakas ay upang i-encourage yung mga mahihina. Hindi yung mahina mag-encourage sa malakas. So, baliktad na yun. Dapat ang mag-encourage ay yung malakas sa pananampalataya. And at encouragement, maraming pangyayari sa buhay ng bawat isa sa ating mga bago, at dito natin kikita kung gaano mabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sinasabi, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, dalhin tayo sa ating mga kapitatian upang makatulong tayo sa mga nilihati sa pamamagitan ng kaliwang pinanggap natin sa atin. So, sabi niya dito, ang Panginoon, dalhin tayo sa mga kapitatian na naranasan natin upang makatulong naman tayo sa mga nilihati sa pamamagitan ng kaliwang pinanggap natin sa atin. So, encouragement is a good attitude sa tuloy ng mananampalataya. Hindi lang tayo dapat ang i-encourage, dapat mag-encourage din tayo sa isa't isa, magtulungan tayo para lumukas ang ating pananampalataya. So karaniwan na nangyayari ay i-encourage natin yung mga hina sa pananampalataya. Yung mga bihira na nakikita natin sa mga church, sa linggo present, sa linggo absent, so we must have to encourage natin. Ipakita natin kung gaano mabuti ng Panginoon. Ipakita natin na mahal natin ang isang kapatid natin sa pamamagitan ng pag-encourage natin sa isang natin. Ang Diyos ay siya namang kahabagin at Diyos
Diyos lahat ng kaaliwan. So, wala tayong masabi na hindi makakabili ng Diyos. Lahat ng pagkakataon makakabili ng Diyos at Christian ng kaaliwan. Hindi siya nagbibigay ng mga problema, hindi siya nag-aalis sa atin kapag nagkakaroon tayo ng mga problema sa mga bawat isa sa atin. Ang mistake yan natin, hindi natin tayo mahawakan lahat ng mga promises ng Panginoon natin. Kaya sa pamamagitan ng encouraging mo na natin, dito natin nakikita kung gaano kadakilan ng Panginoon, kung gaano kabuti ng Panginoon. Kaya, bawat isa sa atin, we must have to encourage one another, lalo-lalo sa mga hihina sa pananampalataya natin. Amen? So, ang Panginoon, inalin niya tayo sa lahat ng katigatian natin, hindi lang isang beses, kundi maraming beses, maraming dahilan o maraming pagkakataon na inalin niya tayo sa lahat ng katigatian na nangyayari sa ating bawat isa sa atin. So, sa mga kapatiran natin, sa mga kilala natin, sa mga anak natin, inaalin niya tayo, maybe paminsan-minsan, pero ang Panginoon, inaalin niya tayo sa lahat ng kaaliwan na nangyayari sa ating bawat isa sa atin. Trust God, kung nangyayari tayo, kung nandulupay tayo, kung may depressed tayo, the key, the answer of this is to Jesus Christ. Ipakita natin natin pananampalataya, hindi niya tayo pabayaan iwanan sa buong bawat isa sa atin. Amen. Sa mga kaaliwan, dahil sa kaaliwan, hindi lang lamang natin natitis sa ating mga katigatian, kundi magdiriwang pa tayo sa mga ito. So, nasabi ko, ang kaaliwan, ibibigay ng instruction yun, yung Panginoon. Kaya dapat nagkara sa atin, paano natin? Ang biyaya, hindi pa sa kaya ng pagbibigay sa atin ng Diyos ng alip at biyaya. So, ang Panginoon, continuous yung biyaya, yung paligya sa buong bawat isa sa atin. Wala naman yun, continuous yung pagmamahal sa atin. Kaya, yung self-encourage na natin, na kapag naging na sila, kapag natin sila, palasin natin sila, sa pamamagitan ng pag-encourage natin sa kanila, lalo sa mga pag-encourage sa ating Kristo. Amen. So, ang Panginoon, inalin niyo tayo sa dalawang paraan. Una, inalin niyo tayo dahil minahal niya tayo, kagaya ng isang amang ibig sa kanilang mga anak. Alam niyo mga kapatid, yung anak na mahal niya ang kanyang anak, inaalin niya kung nakarasan ng problema sa kanyang buhay. Kung nalulungkot, kung makikita niya ang kanyang kalagayan. Ama, dito si Panginoon, inaalin niya ang kanyang anak. How much more? Saan natin sa langit? Kapag nakakaranas tayo ng mga problema, tinutulungan niya tayo na maaling tayo sa mga nangyayari sa kanyang bawat isa sa atin. Yan ang isang bagay na inaramdaman ng ating buhay, na ating Panginoon, na mahal niya talaga ang kanyang panginoon. Lalo-lalo tayo sa kanyang nandito sa kanya. Number 2, sabi niya, inalin niya tayo upang may bahagi natin ang kanyang kaaliwan sa ibang nangyayari. Kailangan tayo magbigay ng kaaliwan at biyaya sa ibang bayan at pagbibigay sa atin ng Diyos na kaaliwan. So, kapag ang Diyos inalin niya ang bawat isa sa atin, ay in return, dapat alinin din natin yung mga pakiram natin na namimighabi. Kailangan tayo magbigay ng kaaliwan at biyaya ang ibang gaya ng magbibigay ng mga nangyayari sa kanya na anak natin. Tayo mga Kristiyano, katulad tayo ng isang tubo, di ba? Ang tubig. Habang tumadaloy ng pag-ibig o ang tubig sa gripo, kailangan tumapos dito sila. Di ba kami ng gripo? Kung buksan mo, malakas yung pressure. So, yan ay parang ganun din ang pag-ibig natin sa pagkira natin. Dapat i-open natin yung process sa buong bawat isa sa atin. Dadali ko sa ibang kapatiran natin sa pananampalataya. Tinanggap natin na walang bayan, pero dapat ibigay din natin na walang bayan sa pagkakas natin sa pananampalataya.
encouragement because they fail to keep those, to help those who are in need. They also involve the selfish pursuit. So, maraming tao, hindi sila i-encourage, kundi they fell into discouragement dahil ayaw nilang tumulong sa mga tao na mayroon ng tulong. To encourage one another, sinasabi dito, yung mga tao na mayroon ng encourage, sila ang dapat natin tulungan para lubukas ang kanilang pananampalataya. Pero, karamihan sa atin, we are involved with selfish pursuit. Ibig sabihin, yung sariling buhay lang natin, sariling kaya lang natin ang inisip natin. Hindi natin inisip ang ibang tao. Paano dadaloy ang pagpapalang ng Panginoon kapag dumamit natin? Kaya kapag gusto natin na dumami mabuti ang biyaya ng Panginoon, dapat bahagi din natin ang biyaya ng Panginoon natin sa pamamagitan ng pag-encourage natin sa mga kapatiran na mayroon ng encouragement. Amen. We should encourage others by reaching out to help them with their problems. This often enables us to solve our own difficulties. So sabi niya dito, i-encourage natin ang ibang tao na nangailangan ng encouragement upang ipaabot natin ang pagsulong sa kanila, lalo-lalo kapag nagkakaroon sila ng problema sa kanilang buhay. And it will help them to solve their own difficulties kapag inaabot natin yung pag-encourage sa kanilang buhay. Amen. So, ang dapat natin gawin is that it is a reciprocal command na dapat we must have to encourage one another. Kung sa ganun, sa panahon ng encouragement, tayo naman encourage nila. Patuloy lang ito na it's give and take situation. Hindi na naman tayo nag-encourage, dapat tayo din magbigay ng encouragement sa mga tao na mayroon ng tulong sa ating bawat isa. Encouragement, so malawak din na salita nun, dahil hindi lang sa mga pagpapala spiritual. Kabilang natin ito, physical, mental, spiritual, encouragement kailangan ng bawat isa. So, kung isang pagkira hindi nakakatawa sa ngayon, dapat tawagan natin sila, encourage natin. Yan ang araw ng linggo, araw para sa Panginoon mga kapatid. Amen. So, ang mga nila na linggo ay araw para sa Panginoon, pero kung minsan, binabala wala, dahil maraming makapunta ng ito na napunta muna, bago ako nga nagawa sa loob ng Diyos. Alam niyo, actually, talaga naman ang nangyayari na ng Panginoon. Yung mga affair na inasabi natin, dapat makapagintay yun. Tapos natin ang gawain natin. Gusto nyo maligo ako na, kung yung pinagpunta na. You can grow, why not? Dahil sa pagpunta natin doon, so magiging encouragement natin sa kanila. Magandang testimony ang gawin natin kapag gano'n ang ginagawa natin. Encourage natin, mapapa natin ang nananampalataya, lalo-lalo ang hina sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. This enables us to solve our own difficulties. So kapag nag-encourage tayo sa isa't isa ng kapatid, it will encourage about sa atin. This often enables us to solve our own difficulties. Yan naman kalalim yung problema natin na difficulties sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya natin makapagkakabayan yun sa pamamagitan ng encouraging one another sa buhay natin sa pununan ng pagkakaya. Amen. And last thing na dapat natin gawin, how can a Christian be produced, is sing God's praises. Alam niyo, ang pinakamadali, pinakamainam na gawin natin para mapagtagumpayan natin yung mga gusto ng pinagbawa sa atin ay, sabi niya, sing God's praises. Magdaan pa po sa Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid, music is very important sa buhay ng tulong natin. Alam music, malaking tulong ito sa kalagayan natin physically. Lalo-lalo yung mga cancer patient, magaling gamot ito sa mga cancer patient ng music. Dapat makinig tayo, kung marunong tayo naman, sabayan natin, yung narinig natin na alam, para gumaan yung maramdaman natin. Amen ba? Step, matawad. So, napatunayan ko ito, dahil narinig ko rin sa YouTube, sa mga Facebook, na kapag ang isang tao
tao mayroong problema tungkol sa cancer situation, titigil sila sa music. Kung kung sabayan mo yung music, kung alam mo. Kung hindi, lalalaroin mo lang. Di ba, ang music, pagpatulog sa mga bata? Kaya yung music, pagpatulog sa mga matanda. Kaya, yung nalulumbay tayo, dati, sabitan mo ako, dahil nalulumbay ako. I-take mo lang, sabi niya sa'yo. Nakakatulog ang mga relasyon sa'yo. So, totoo lang, totoo yung mga. Ewan ko lang kung maniwala yung hindi. Amen. Kaya, to build the rules, sabi niya dito, we must have to sing praises to God. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit natin. So, sabihin natin, hindi maganda yung boses ko. So, maganda na hindi. Basta ang hirap nakita nyo. Tinatanggap ng Panginoon mo. Hindi naman na tayo, ay may golden voice eh. Yung iba may silver voice, may gold voice, yung ano na ang voice nila. So, pero, sa totoo lang, ang Christian dapat matutunan. Amen. Then pagdating ng panahon, pagpunta tayo doon sa heaven, nag-awitan tayo daw doon eh, sabi nila. Hindi pa natin naranasan dahil hindi pa tayo naman eh. Kung gusto yung maranasan, so mamatay mo na kayo. Sino gusto mo mauna? Wala. Hindi ko madahon. So, ang kamatayan ay normal na mangyayari sa atin sa ating mga kapatid. Ano sabi ng Biblia? Ang normal na taon ng isang tao ay 70. Marami na ako dun. Sabi niya, kapag malakas, aabot naman ng 80. So, may extension pa yun. Kaya depende rin kung paano mo pangalaran yung katawan mo eh. Sa ngayon, physically fit pa rin ako eh. Kaya wala pa nakikita sa sakit ko eh. Pero sabi ako, agenda mo, take up ako, kapatalaan ko ng problema ko. Bakit ako tumamay ako, etc. Sabi nila, grado ko, basta na yung katawan mo yun, dahil kapag kumain ka pa, panik ka na, sabi niya sa akin eh. Natatawa ko rin sila. Ano sikreto mo ba? Parang hindi ka tumatanda. Ano mo sasabihin? Sikreto na yun eh. Kung sasabihin ko na, hindi na sikreto yun, sabi ko. Kaya, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang parang pagbawaban natin. Hindi yung sente natin yung talagayan natin. Physically, lalo natin spiritually. Kaya may nag-sabi ko sa inyo, lalo yung music sa akin, napakalaga. Hindi ka matutulog kung hindi ka makarinig ng music. Yan ang pagpapatulog ko eh. Di ba? Sabi niya yung mga nakasunod pang patulog, etc. So, patinggan niyo yun. Pero mamaya, pagka marinig yun, pag hinahamot ka na. Pero, the best thing para mas matulog ka, alam niyo, magbasa ka ng Biblia. Anukin ka, pagkatapos yun. Pero, hindi naman na magbasa ka, hinahamot ka na, hindi naman. Dapat magbasa ka muna, almen, 30 minutes. Eh, kung kaya mo na ako, magbasa, it's well and good. Pero yung 10 minutes, 5 minutes, parang Facebook mo lang, pag-open mo, tapos na yung 10 minutes eh. Parang ganun din, yung pagbasa na yung Biblia, dapat may panahon na ibigay natin. Totoo na pagod tayo sa ating mga trabaho, pero sabi ko sa inyo, hinahanap ko yung tao na kaya niyang i-manage sa kanyang oras. May tanong na ako ng bagay yun eh. Kaya if you maintain, yung mga bagay dapat natin gawin. Sigurado, hindi nyo sa lamig, yung mga bata kayo doon. Yung nagsikreto yung isa doon. At lagi kayong bagay sa Panginoon. Puri natin tawa sa ng Panginoon, sabi nyo dito, sing God's praises. Amen? Okay, patapos na tayo. Sa Awit chapter 66, verse 2, at purihin ang Diyos na may kagalakan mula sa pagpupuri sa kanyang God. So, dito, sinasabi na purihin natin ang Panginoon na may kagalakan sa pamamagitan ng pag-awit natin ng papuri para sa kanya. Amen? So, wala sa akin yun. Mas maaga, kaya yung mga talagang mga music leaders, dahil pala siya ng umaawit. Okay, kung gusto nyo na gano'n, sumama kayo sa kanila. Para maganda, buhay natin yung spiritual. Bakit? Sisiuwian sila pagkakataon. Di ba alam? Potential ko rin. Alam mo yun? Katapos ko lang yata namin dito. Di ba katapos yung maging krising? Di ba yung krising malakas? Di ba tama malakas yung susunod? Dahil Dante. Pangalan ng lalaki yun eh. Ewan ko lang, kung mahina yung Dante o malakas. Tignan natin kung
Ay, yung pressing eh, namatas eh. Pero sabi nila, another na namatas sa sabi nila, sabi nila. Kaya, pagpalalahan tayo, si praises ko palagi mga kapatid. Sabi ko sa inyo, music ay mahalagang buhay para sa katawan natin. Diba sabi nila, music is the universal language of man. Diba? Kaya kung uulihin ka, kahit online ka, sa kumawin ng music, nagkakaintindihan kayo ito, lalo-lalo ako na kami mo. So, ako sa trabaho ko, sanay ako na trabaho kasi hindi ko ang music. Sabi ko, ganda musika. Si Signora, ang puso na pura sa isang musika, sabi ko, papapayag naman sila. Naawa naman na ayaw naman tayo ng sa atin. Sinasabi ko ng totoo, dala ko yung cellphone ko, ako nag-litis na mag-take. Hindi mo naman binabantayan yun eh. Basta mapapakinggan mo kung alam mo yung natin. Isabayan mo. Kung hindi, ipag-isip mo muna para sanay mo na yung awit na awitin mo sa subo na talaga. Kaya maraming bagay na dapat natin gawin to beat the blues. Kami dito na we must have to sing praises to God. Amen. Most Christians fail to praise the Lord enough. Praising God brings hope and helps lift up our spirit. So, maraming Christians, sinasabi nila, 8 years na Christian ako, 10 years na Christian ako, 5 years na Christian ako. Pero, sinasabi dito, they fail to praise the Lord enough sa kanilang buhay. Dahil ang pagpupuri natin sa Panginoon, ano sabi niya rito? It brings hope, it helps lift us out of despair. So, kapag maakit tayo ng Panginoon, kapag pagpupuri natin ng Panginoon, tinutulungan niya tayo na lahat ng kalungkutan na nangyayari sa ating buhay, may kaya natin mapapagpupuyan sa tulong ng Panginoon sa buong mga isa sa atin. And lastly, last verse, natin dito, the psalmist said in Psalm 71:14, ako naman samantala ay patuloy sa aasa, patuloy na magpupuri. Purihin ka, purihin ka. So, sinasabi ng David dito, na ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupurihin ka. Alam mo si David, magaling naman dito, di ba? Si Solomon, inaamit niya si Solomon. Kaya, yung pag-away, malaking tulong sa atin kapag nagkakaroon tayo ng problema sa buong mga sa atin. Lalo si Brother at Sister Cora, magaling sila umaway, kahit maraming problema, para ko silang problema eh. Yan ang technique yun, yan ang solusyon yun. Sino ba maraming problema sa inyo? Subukan nyo umaway, araw-araw. Eh, mawawala yung ibang problema ninyo. Ha? Kapag umawag ka, sabi mo lang yun. Pero hindi ka, no? Kasi biblikan din sinasabi ko eh. Kaya bigyan natin ng papuri ng Panginoon. If you sing praises to Him, mga kapatid. Amen? Kaya ano man mangyari sa ating buhay, sabi ko, the show must go on. Patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Dahil lahat tayo na difficulties sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya, bilang nag-close sa ating mensahe, di ba naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Na kahit ang klase ng problema na nangyayari, nandun na kumagabay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung natin kaligtaan na lumaki sa kanyang humingi ng kanyang tulong at kaya hindi na ito bayaan sa lahat ng pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. And to be to those, sabi niya dito, must have to believe the positive signs sa buhay ng bawat isa sa atin. Must have to look for the purpose bakit nangyayari sa ganitong bagay sa atin. And we also have to look, utilize the promises. Isipin natin ang pangalan ng Panginoon kapag nangyayari sa ganitong problema. Must have encourage one another sa pamamagitan ng encourage one another. Dito, mawawala yung problema natin. And lastly, must have to sing praises to God. Para sa ganun, kung naman problema na nangyayari sa ating buhay, gumahan na ito tayo sa ganun ng Panginoon sa pagbabawas sa atin. Kaya sa isipin natin mabuti natin sarili, mga kapatid, at hindi natin mga sarili, may pagbabago ang buhay ko. Kung gawin ko ang bagay nito, at kung hindi pa naranasan, sundin natin ang
po tayo. Despite sa mga nangyayari sa amin po, nabinituan kami, yung tamang paraan kung paano namin pagpapayaran ng kahit ang nangyayari sa amin po. Maraming salamat sa ating bayan ito, naway, kung kami gabayan, iba, gumawa ng